will now tackle on the message of our Lord God. So we will open our book of anyone. Revelation 16 verse 5 to 7. So it says here that, and I heard the angel in charge of the water say, you are just in these judgments, O Holy One, and who were. For they have shed the blood of your holy people and your prophets, and you have given them blood to drink as they deserve. 6 and 7, and I heard the altar respond, Yes, Lord God Almighty, true and just are your judgments. So mag-ampot ta. So, Father God, in the mighty name of Jesus Christ, Jesus, thank you guys sa mga petition mo na alam mo 24/7 ka nang naubalan nila petition na ginawa Yes, in the mighty Lord. name of Jesus Christ. Jesus, I pray, Amen. Amen. Okay, so back to sa verse 5. So then I heard in charge who you and who are and who were. So kaya siya nagamin nga, so naay usa ka anghel nga nagabantay sa kaning katubigan, di ba? So sa yan ginapatay ang mga believers sa Ginoo or ang mga prophets sa Ginoo. So since like ang katong siya nga king or katong mga tao like sila like kanang mupatay, so nadyoy dugo nga ma-involve, so like ilagi na like patak sa mga dugo sa mga prophets sa Ginoo. So para sa ko for my own opinion, so so verse 5, like this verse 5. So the angel of the waters acknowledges the God is perfectly fair. So para sa anghel manggod, ang Ginoo bisan man muhatag na siya silot nga grabe jud kaayo sa sa mga tao, bisan niya makatarungan na siya kay ang Ginoo manggod siya ang hustisya. Amen. So di ba sa una, even if like ang silot, so sa ubat or ilog, so nangawala na, like nangamatay ang isda, ang mga tanom nila kay nangamatay itungod ang mga tanom nga like wala na tubig nga makuha nila or like magamit nila sa matag adlaw or sa pag-atiman nila silang mga tanom or sa mga isda nga nangamatay na pod. So kaning pagsiyot magud sa Ginoo, like bisan man kana nga silot, grabe kana siya. Fair magud na siya kay ang Ginoo manggod dili man na siya ang Ginoo manggod is like a righteous being. So sa dihang kanang tanan yung gipang buhat, na siya sa iya, dili guna siya sayop kay kundi kay iyahan man ng justisya or justice. Yeah. So sa verse 6, patay sa mga prophets or sa mga followers or believers sa Ginoo. Kay kani siya is kay ang Ginoo, since ang mga tao magudi sa kalibutan gipang patay man nila or ilang gina discriminate, gina persecute ang mga tao nga nagabilib sa Ginoo. So ang Ginoo nihatag po sila, so in exchange ginhatagan po sa Ginoo ang dugo nga para ila pong mainom, kay like exchange raman po na siya. So they thirsted for blood, so ganahan mo sila nga ma-shed ang dugo sa mga naga-follow sa Ginoo, mo po nagihatag sa Ginoo niya nga sa dihang sila nga naga-shed sa dugo sa mga prophets or mga believers, sila po yung magainom sa dugo. So motong ang tubig kay gihimo og dugo. So muna na siya naitabo sa una. Ang tubig nahimog dugo kay muna siya silot sa Ginoo sa mga tao. So sa verse 7, and I heard the altar respond, Yes, Lord God Almighty, true and just are your judgments. So verse 7. So kaning altar naga-representa og usa ka lugar gani kung asa ta ampo or like mo offer gani. So kani siya ni siya like mo ni siya ang like ginapakita nga ang Ginoo, ang God's timing and methods are correct. So it is a double witness. So God is ang Ginoo dili na siya angay nga atong tanaw nga maka ni siya kanang like nga so nali ko'y ganan i-add sa pag-isingot na po.
naro ko yung mga nani siya yung mga points, 'di ba? Nani siya yung mga pointers. So, ang first mo nga pointer is like ang Ginoo sa verse na siya pointers nga ang Ginoo Holy One or sa kuan di siya mausab sa kaniadtuman or sa like sa present. I mean sa past, present and future. Ang Ginoo wala jud pag-usab. Hangtod karon wala po siya pag-usab. And second is like ang judgment sa Ginoo kay maayo or righteous. So kung unsay judgment sa Ginoo or unsay paghukom sa Ginoo, mo na siya sakto. Kay siya naman ang angay nga muhukom sa tanang tao, or siya naman ang being or ang God nga angay mo sila sa tanang tao sa kalibutan. So matarong gitawag pud ta nga kita nga kinabuhi or kita nga nagasunod pud sa Ginoo, nagabilib sa Ginoo, matarong pud ta. So dihang nituot ang akong Ginoo matarong. So mura to akong mensahe nga mata sa inyo, ako na ipas sa inyo pastor. Amen. Dugo nga tubig nga kuan nga himo dili to ingon nga ipa-inom. Amen. Amen. Katalagman to tungod to sa kagahian sa unang panahon ni Parao. Okay, sa unang panahon ni Parao, kinsa may ang kaatbang sa una? Moses bilang babala. So mutoy siya bilang babala. Okay, kinsa may lalimba nga ang tubig mahimong dugo. Mga tinubdan mahimong dugo. Naabay mga taong mabuhi kung ang tubig mahimong dugo. Kabaluta nga ang tubig ug mahimong dugo dili sa mainom. Amen. Di sa mainom, dugo kang gyud. Dugo. So dili sa mainom, wala to gihimo nga kanang gitawag og ang tubig na himong dugo. Wala to sa gihimo nga para ilimnon, kundi gihimo to sa bilang babala pagpaila sa mga katawhan sa Ehipto nga adunay tinuod nga Ginoo nga kinahanglan nga ang iyang mga katawhan, mga Israelites people buhian. Kisay mo buhi ipagawas ang mudala si Moses. So munang panahon na munang nahimong kana ang gitawag ang tubig na himong dugo. So ang ug adto ta sa kanang gitawag og dugo nga mainom, katunang dugo nga gitawag og representar kanang kupa nga nagrepresentar sa dugo ni Ginoong Hesus. Ang kupa dili sa dugo. Amen. Amen. Dili sa dugo. Nasa isa. Okay, ang kupa dili sa dugo. Okay, atong sayuron ang kupa dili dugo according the word of God sa 1 Corinthians 11:17. Okay, 11:17. Mato ni Jesus Christ nga ang muinom siyang dugo may kinabuhing walay katapusan. Ang mukaon siyang unod og umuinom siyang dugo may kinabuhing walay katapusan. So, then katong iyang gihimo niya, dili man to ingon nga dugo ko iyang gipainom. Amen. Nako ba ninyo? Dili gito dugo nga iyang gipainom. Okay. O dili dugo. Sa unang panahon ang si Moses nagbabala gituslob ang ihang sungkod ngadto sa suba og nahimong dugo ang katubigan. Amen. Nahimong dugo ang katubigan. So kato sa dili to mainom. Babala to sa o pasidaan sa mga tao sa Ehipto. Nga kung magpabilin kagahian ulo mga matay kayo. So daghang mga katawhang nangamatay ato sa Ehipto. Ang uban nga nakastak og tubig na sila na inom. Apan wala nakastak og tubig, nangamatay in taon sila saka. Wow. Apan ang mga Israelites people na bilong sa Ehipto nakastak og tubig. Amen. Amen. O nakapangandam na ano man. Katawan man sang Moses. Ang katong mga Israelites people nga nasulod dito sa Ehipto nga giulipon ni Parao. Kay nga giulipon ni Parao nakastak nag tubig. Kay nakastak nag tubig manang sa dito sa Ehipto katong mga membro ni Parao nga wala nakastak og tubig, morte na nga matay. Apan sa nakastak og tubig, mao'y nabuhi mo nang dili tanan nga nangamatay sa Parao sa mga Ehiptohanon
sa panahon nga gipadal-an og katalagman. Kay gipadal ang katalagman bilang babala pinaagi ni Moses gipadal-an sa Dios, gisilutan ang lungsod sa syudad sa gitawag og Ehipto. Amen, Ehipto. So gisgutan ganina ang dugo, inom no, inom. So ganina kasgot og dugo nga inom. Actually dili sa dugo gyud nga atong ginainom. Amen. Okay, ang mag-inom rag dugo mao tong mga abat. Labas suyop dugo. Okay, tao gyud nga ilang kuan pero dili gikan sa tabay nga dugo. Okay, sa tong kapanuhonan karon wala ba ta nakabalita sa manyos nga ang suba na nahimong dugo? Na. Ang dagat ng dugo. Ng dugo wala man nakakita. Naay mga lugar. Kay naay mga lugar nga ang suba nahimong naay dugo, nahimong dugo og ang dagat nahimong dugo sa dapit nga lugar nga ibuhaga ang tubig dugo. To kato sa babala to sa pasidaan. Kay pasidaan nga sa mga tao nga hapit na moabot ang cut-up. Okay, cut-up, hapit na maabot ang masaad sa Dios. So naay mga katalagman nga moabot. Kining katalagman nga moabot mga babala ni sa mga pasidaan nga ang mga tao og dili mag-prepare, ang mga tao og dili mangandam silutan gayud. Pag-usab kini ang kalibutan na dili silot nga kanang dili silot nga kuan kun dili ang silot ani matunaw ang langit ug ang yuta tungod sa kainit. Kalayo muulan og kalayo. No? Kuan ang kalayo. So kini sang sinugdanan pa lang kining gubat sa ubang mga nasod nga gubat. Sinugdanan pa lang kini. Ang iyang mga membro gatudlo di sa nga kuan ka. Okay, walay mga mangutana sa mga mensahe. Evangelist? Wala. Nakuha na to tanan. So glory to Jesus. Tinurma ang mga pagampo. Pagtapos. My God, in the mighty name of Jesus Christ, salamat Lord sa mga pulong among nagitunan karon Ginoo na kinibilit mo labay kalang sa among kawang sa among pamatukan. Ginoong salamat Ginoo sa imong gugma diri kanamo Ginoo. Iniyan dapita ikaw nagatudlo kanamo Ginoo bisan pa sa among pagkinabuhi diha kanimo Ginoo. Among nasabtan Ginoo nga din sa among pagkinabuhi ug pagpangalagad diha kanimo. Praise Lord. Kami Ginoo nga nagbisog sa mga kalisdanan, sa mga gagway, sa mga pagsulay Ginoo ang imong pulong nga nagpaliton kanamo. Salamat Lord og pinagi sa mga pula mong gitun-an karon Ginoo. Dili kini mo labay kawang. Amen. Mahimo kining gabayan namo sa among pag-alagad diha kanimo. Yes, Salamat, Lord Ginoo. Jesus. Kining tanan Ginoo among gisalig na maday kanimo. Madawat kamo ang may dong diha lamang kanimo ang ulit ng lamang sa mga Jesus. Amen. Amen. Pagkakpakan natong buhi nga Dios. Naton Evangelist Mariel ang kuan? Free sa pagkaon. Father God and mighty Jesus Christ, salamat Ginoo sa mga pagkaon na gagawin sa mga pagkaon God. Salamat God sa pagtubig Ginoo sa mga dugo o Lord. O salamat Ginoo sa mga pagkaon. Salamat God sa kanang mga Jesus Christ in Jesus name. Amen. Kaya muna among Philosoph the champion diri. Igo kang ga Mga on mi diri. Glory to Jesus.